Magandang araw po mga kapatid. At sa oras na ito, muli nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na nasa langit pagkat dumating po yung araw na ating pagsama-sama sa ating pananambahan. Mga kapatid, anumang mga kagulumihanan, kabalisaan, isa-isang tabi po muna natin na tayo ay magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na nasa langit, purihin po kayo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Lord, na lagi po kayong nakasubaybay sa amin. Salamat po, Lord, sa buong isang linggong dumaan. Salamat po sa iyong mga presensya. Kaya patuloy po kami, Panginoon, na magpupuri sa iyo at magpapasalamat. Yes, O Lord. Salamat po, Lord, sa mga biyaya na natanggap po namin. Kaya labis po kami nagagalak pagkat nariyan po kayo lagi na nagpaparamdam sa amin. Kaya sa oras ito, Panginoon, dalangin namin na anuman ang aming mga pagkukulang, kung mayroon man po kami nagawa ng mga kasalanan, karumihan sa iyong paningin, Panginoon. Hinihingi po namin ang kapatawaran ito, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord. Hallelujah. Panginoong Diyos, sama-sama po kami nagpapakumbaba sa iyo at mananambahan. Naway, Panginoon, na ipamanhid po namin ito, Panginoon. Yes, O Lord. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin na ang lahat ng aming marinig mula sa aming pastor, lahat ng aming mapag-aaralan, Panginoon, sa tulong niyo at biyaya, Panginoon, maunawaan namin upang ito'y maisa buhay natin. Yes, O Lord. Salamat po, Lord. Hallelujah. Patuloy po kayo, Panginoon, na mag-aaral sa iyo upang kami, Panginoon, pagdating ng panahon ay maging malinis sa harapan niyo, Lord. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sama-sama po kami na dumudulog sa iyo ngayon at mananambahan. Pagkat ito, Panginoon, ang nais niyo. Ito, Panginoon, ang ibig niyo. Ito po, Panginoon, ang tungkulin natin para sa iyo. Ang kayo'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ibinabalik po namin ang aming labis na pasasalamat. Pagkat ang presensya niyo ay nananahan sa amin sa oras na ito. Purihin po kay Ama sa tanging pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. 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 Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagsamba sa umagang ito. Tayo po ay dumulog sa banal na tahanan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Panginoon. Purihin kay tapat at sapat sa iyong mga pangako. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Ang puso ko'y dinulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pakinggan pa na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y dinulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pakindaba, na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at
ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Ang puso ko'y di tulo sa'yo, nagpapakuha, nagsusumamo, pag-inabati mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na banal at Diyos ng kabanal-banalan. Salamat sa pribileyo na tayo malaya makakasamba sa Kanyang pangalan. Manalangin po tayo sa ating pagpapasimula. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at tinuwalhati ka namin. Salamat po sa panibagong buhay, pag-asa. Salamat sa malayang pagsamba. Ang dalangin namin, dakilang Diyos, samahan niyo po kami at pahintulutan mo na mawalhati ka namin sa pagkakataong ito. At ikaw ang magturo sa amin. Makikinig po kami. At sangkapan mo ang bawat isa ng unawa, karunungan na mula sa iyo, sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Uli, isang magandang umaga po. Ang pagbubulayan po natin sa umagang ito, ayon po sa aklat ng Efeso, pangkat na 6 sa bilang na 6. Ang sabi po ng talata,
Gawin nyo iyan, may nakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang talatang ito ang ating pagbubulay-bulayan at binigyan ko po ng isang topic sa wikang Banyaga, Doing God's Will. Gawin po natin ang kalooban ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Ilang araw na lamang po, isang buwang mahigit na lang po ay bago na ang taon. At karapat dapat na pasalamatan po natin ang ating Diyos na patuloy na tayong sinamahan sa kabila ng pandemic na ito, hindi pinagkulang, hindi pinabayaan, at patuloy na nararanasan natin ang kanyang pangangasiwa. At mula dito, sa ating tema, pag-uusapan po natin. Halos lahat po ng tao, sinasabing ginagawa niya ang kalooban ng Diyos. Subalit, ang suliranin po, ang mas nakakarami, pagka walang nakakakita, may problema na. Pero kung marami nakakakita, ginagawa. Pero tignan po natin yung mga hakbang ng paggawa ng kalooban ng Diyos. Sa ayon sa banal na kasulatan. Pag sinabi pong doing God's will, yung salita pong doing ay isang action word. It must, kailangan pong gawin. At dito po tayo magsisimula para tayo makapagsimula doon sa magagawa talaga natin ang kalooban ng Diyos. Ang una po, connect yourself to God. Sabi po ng talata, gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Ganito talaga ang nangyayari sa mga nakakarami. Pagka may nakakakita, okay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Pero pagka wala, bara-bara na, o sabihin natin wala lang. At pag sinabi pong connect yourself to God, bahagi ito ng kaligtasan ng ating buhay hanggang sa piling ng Diyos, hanggang dun sa kaharian ng Diyos. Pagka naranasan natin na i-connect natin yung buhay natin sa Diyos, meron tayong kaligtasan. At dun makapagsisimula, magawa natin itong kalooban ng Diyos. Hindi pwede magsimulang gawin muna yung kalooban ng Diyos bago magkaroon ng connection sa Diyos. Simulan natin sa simula. Paano gagawin natin? Ang sabi po ng Biblia, sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 3, verse 19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Ang unang hakbang, magsisi ng totoo sa ating puso. At matapos natin magsisi, harap tayo sa Diyos, babalik tayo sa Diyos. Ang iba na kasi, nagsisi lang Parang katulad ngayon, magbabagong taon. New Year resolution. Tatalikuran lang yung kasalanan, pero harap ulit sa kasalanan. Hindi po ganon. Kailangan after natin magsisi, maharap tayo sa Diyos, hingi talaga tayo ng tawad. Kaya nga sabi po ni Haring David sa Aklat ng Awit, pangkat na 51 sa bilang na isa, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob, mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Ibig sabihin po ito, bukas sa puso ni Haring David, paghingi ng tawad. Dapat ganun din po. Yun totoo. At doon magsisimula ng i-connect ng Diyos tayo sa Kanya. Ang respond ng Diyos sa aklat po ng Isaiah 43, verse 25, gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko naaalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Ito po'y unang hakbang na makikita po natin para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Yan pong napakasimpleng unang hakbang.
Ibig sabihin po, malinis na tayo sa harap ng Diyos, nakakonect na tayo. Pangalawa, acknowledge God. Sabi po ng talata, babasahin po uli natin yung verse 6. Gawin niyo yan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. After na ma-connect natin tayo sa Diyos, kailangan nating buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos. At doon po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, dalawang bagay na salita na kapaloob. Una, trust and obey. Pagtitiwala sa Diyos at sumunod. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos ay kailangan ng pananalig at pagsunod. Hindi ho obra na susunod ka pero walang pananalig. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Yan sabi po sa Efeso chapter 3 verse 12. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatagan loob. Ibig sabihin, nung magsisi tayo ng kasalanan natin, bumuo tayo ng kasunduan sa Diyos. Nakipag-isa tayo na makakalapit na ngayon tayo sa Kanya. Taglay yung pagtitiwala na kayang tayong tulungan ng Diyos. At mahayag po ang pagtitiwala at pagsusunod sa kalooban ng Diyos sa panahon na mayroon tayong problema, may kabigatan sa buhay, mayroon tayong dinaramdam. At yun ang isang pinakamagandang kapahayagan na makikita sa atin. Sa kabila ng kabigatan sa buhay, nandun yung pagtitiwala sa Diyos. Nandun yung ating pagsunod sa Diyos. Ito po ang problema kasi ng tao eh. Pagka mayroon ng problema, kumikilos mag-isa, parang hindi nakasali ang Diyos. Nag-iisip mag-isa, hindi nakasali ang Diyos. Gumagawa mag-isa, wala na sa pagsunod ng Diyos. Ibig sabihin, minsan kumikilos sa sarili niyang kaalaman, karunungan. Dapat mahayag talaga sa atin ang pagtitiwala at pagsunod sa panahon ng problema, kabigatan sa buhay. Ang kadalasan, nahayag lang yung pagtitiwala sa Diyos at yung pagsunod kapag mayroong kasaganaan sa buhay. Pero pagka wala na rin. Ang liwanag po na sinabi ng Bible sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and not lean on your understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Pansinin nyo, napakaganda ipagtiwala nyo sa Panginoon. O magtiwala kayo sa Panginoon ng buong puso at huwag manghawakan sa sariling pangunawa at ang lahat ng inyong gagawin ipagkatiwala sa Kanya at Siya ang gagawa ng daang matuwid para sa atin. Ibig sabihin po, yung kumikilala o nag-acknowledge sa Diyos, mayroong pagtitiwala at mayroong pagsunod. Mula dito kita natin na may plano ang Diyos sa lahat ng nakipag-isa sa Kanya. Sabi niya po dito, He will make your path straight. Ang sarap Basta nakipag-isa tayo sa Diyos, in-acknowledge natin ang Diyos, kinilala natin Siya, nagtiwala tayo, sumunod tayo, ihatid tayo ng Diyos sa tuwid na daan. Ang nakakarami, alam yung sinabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, says the Lord, they are plans for good, not for disaster, to give you a future and a hope. Maraming tao alam lang to, but to trust and to obey God, yung magtiwala, sumunod sa Diyos, ibang usapan na yon. Pero kung ito ay ating intindihin, we need to trust and obey God to fulfill His plan for us. Anong plano ng Diyos sa atin?
malinis at matuwid na daan tungo sa tagumpay. At yan ang isang maganda na makita po natin sa buhay natin at maintindihan natin. Nakakalungkot po, mas nakakarami po, alam ang talatang ito, alam lang. At dapat higit nating unawain yung plano ng Diyos matutupad kung tayo po ay magtitiwala, kayang tuparin ng Diyos. At susunod tayo sa Kanyang kalooban. Paano po natin masusunod ito? Dapat meron tayong time makinig sa salita ng Diyos o makinig sa Diyos. Meron tayong time, meron tayong panahon, may oras tayong magbasa ng Biblia. Higit sa lahat, yung pagsunod sa salita ng Diyos. Maglaan tayo ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng Biblia o ng banal na kasulatan. Maglaan tayo ng pagsunod sa Diyos ayon sa Kanyang kalooban. May oras tayo sa trabaho, mabuti yan. May oras ka sa pamilya mo, mabuti yan. May oras ka sa kaibigan mo, mabuti rin yan. Pero ang tanong, meron ka bang oras makinig sa salita ng Diyos? Meron ka bang oras magbasa ng Biblia? Higit sa lahat, binigyan mo ba ng panahon sundin ang kalooban ng Diyos? Para matupad yung plano ng Diyos sa iyo, sa atin lahat. Alam ng Diyos ang mabuti para sa atin lahat. At ang plano ng Diyos sa iyo, sa akin, sa atin lahat, tiyak, higit na mas mabuti sa plano natin. Ang kailangan lang, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kung paano gagawin ang kalooban ng Diyos? Magtiwala at sumunod sa atin Diyos. At naniniwala po ako, sapat ang pag-ibig ng Diyos. Marami na ngayon tao na may Bible sa bahay. Dinadala pa. Hindi ko lang alam kung nagbigay ng panahon basahin. Kung ilang taon na yung Biblia mo, nabasa mo na ba yan? May nasunod ka na ba sa nabasa mo? Yan ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya nga ang sabi ho dito ng banal na kasulatan ni Apostol Pablo sa Colosas 4:12, kinakamusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epapras na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ang buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap, at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Papansin niyo yung sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colosas. Binigyan ng linaw yung salitang at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, active sa simbahan, lahat ng pangangailangan sa simbahan, okay sila, pero yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ibang usapan na yun. Bahagi lang ang sinusunod. Kaya nga sabi, lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, itodo natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 3, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal, lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Napakasimple po. Ibig sabihin, ito po yung talagang kalooban ng Diyos sa atin lahat. Ayoko po sabihin sa inyo lang, sa atin lahat, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal, lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Paano natin gagawin to? Babalik uli natin, magkaroon ka ng time, makinig ng salita ng Diyos, magkaroon ka ng time, magbasa ng banal na kasulatan, magkaroon ka ng time sa pananalangin, at sundin ang salita ng Diyos. Magagawa natin pare-pareho ang kalooban ng Diyos.
at malalabanan natin ang lahat ng uri ng labag sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Pilipos, chapter 2, verse 12, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo pa kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Pansinin niyo po binanggit dito, binigyan pansin, gusto kong bigyan pansin ito salitang binanggit dito Pag sumakipan ninyo ng maging ganap ang inyong kaligtasan at lubusang paggalang, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa. Ang ibig lang po sabihin ni Pablo dito, binibigyan niya po ng emphasis, binibigyan ng paglilinaw. Oo, totoo, sumusunod kayo sa kalooban ng Diyos, magandang pamumuhay nyo. Pero ang ibig lang sabihin ni Pablo dito, mag-double time tayo ngayon. Pagbutihin pa natin lahat yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, lalo sa sitwasyon ngayon sa mundong ito. Ang pandemic, laganap sa buong mundo. O ngayon, ang pinag-uusapan ay gamot. Pero tanungin mo, yung gamot ba, pagka na-injection ng ka, hindi ka na magkakasakit? Mali. Nilinaw po ng mga gumagawa ng gamot, kapag na-injectionan ka, maaaring sa 1 linggo, hindi ka mahahawa, pero hindi ibig sabihin, hindi ka na mahahawa. Ginamot ka lang na wala lang yung COVID, pero pwede ka pa rin mahahawa. Ibig sabihin, ang kailangan natin, mag-double time tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lang ang may control sa mundo. May kakayanan, ingatan, iligtas, pagalingin ang sinumang sa Kanya'y nagtitiwala at sumusunod. At yan ang isang magandang makita natin lahat. Ang sabi po ni Apostol Pedro, sa unang Pedro, chapter 4, verse 2, kaya nga, sa verse 2 po, kaya nga mula ngayon ay mamuhay tayong sumusunod sa kalooban ng tao. Hindi po. Kaya nga mula ngayon mamuhay tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi sanasa ng laman. Kasi minsan yung gusto natin ang nasusunod Na-enjoy na natin yung buhay sa lupa. Pero nakakaligtaan, meron Diyos. Pero naniniwalang meron Diyos. Pero ang umiiral, yung gusto ng laman. Yan sabi dito, mamuhay kayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi doon sa nasa ng laman. Imaginin po natin ang takbo ng mundo ngayon. Tignan niyo po ang laman ng FB. Puro sales. Kasi wala nang kukunti nagpupunta sa mall. Kasi natatakot. May katwiran. Pero pansinin niyo ang tinda. Maraming nabibili sa FB. Sapatos, damit, ganito. Hindi naman ganun kailangan yun Di ka na nga makakalabas Pero bibilin mo sapatos, bibilin mo pampaganda. Paglabas mo, naka-face mask, naka-pencil, nakita ba yan? Ganyan po ang mandaraya, ang dyablo. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, bilang tayo sa Diyos, mamuhay tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi nasa ng laman. Matuto tayo sa panahong ito. Kaya kailangan mag-double time tayo ngayon. Maglaan tayo ng panahon sa Diyos to do His will. At maranasan natin ang kamay ng Diyos. Ang pangatlo po, serve God. Ang sabi po sa verse 6 at 7 ng Epeso na binasa po natin, gawin niyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoong kayo naglilingkod, hindi sa tao. Ito po yung kalooban ng Diyos. Matapos nating ma-connect ang ating sarili sa Diyos,
i-acknowledge natin ang Diyos, kilalanin natin siya sa pamagitan ng ating pagtitiwala at pagsunod. Ngayon naman, sumunod tayo na maglingkod. Gawin po natin ang kalooban ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 20 verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay, sabi po dito naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ibig sabihin po, ang ating Panginoon Jesucristo, ang layunin niya, hindi lamang tayo iligtas, ingatan, para talaga maranasan natin itong buhay na mapayapa. Siya mismo ang naglingkod. Siya ang ating sinusundan, ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating pinagtitiwalaan, marapat naglilingkod din tayo. Ang sabi po sa Hebreo chapter 9 sa verse 14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Di ba natin nakikita to, naunawaan na yung pagkakatawan tao ng ating Panginoon Jesucristo, inalay niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng handog na walang kapintasan, ang kanyang dugo, nilinis yung ating puso, isipan, upang yung mga gawaing walang kabuluhan, mapawi ng lahat yan. At tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Diba nakakatuwa? Sino ba tayo para makapaglingkod sa Kanya? Ito'y isang pagkakataon na tayo pong lahat ay makapaglilingkod sa Diyos na buhay. Hindi lang siya basta Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan na nagdurtong ng buhay ng bawat isa. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa John 12:26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Saan man ako naroon ay paroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Sabi ng Panginoon, kung saan ako naroon, doon din siya. Pararangalan siya ng Ama. Asan ang Panginoon Jesucristo? Sa kaharian ng Diyos. Pag sumunod tayo sa kaharian ng Diyos, mayroon pang parangal. At yan ang isang pinakamagandang magagawa nating desisyon sa buhay na ito. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Romans 14, sa verse 18, ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Ito ang pinakamasarap. Ang alam natin, ginagalang ng tao, may pinag-aralan, kilala sa lipunan. Yung maglingkod tayo sa Diyos, kahit wala tayong pinag-aralan, makita sa atin yung katwiran ng Diyos na namumuhay tayo, igagalang tayo ng tao, pero higit sa maganda, malulugod ang Diyos sa buhay nating ito. At mararanasan natin ang kamay ng Diyos sa ikararangal ng Kanyang pangalan. Kaya para po sa atin lahat, kung papaano inalay ng ating Panginoong Jesucristo ang Kanyang buhay, handog ang Kanyang dugo na luminis ng mga walang kabuluhang gawa natin upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ang kalooban po ng Diyos, pinaunawa po sa atin ng Diyos. Nakipag-isa na tayo sa Panginoon, nagtiwala tayo, sumunod tayo, nasusunod natin, dagdagan po natin dahil hinihingi po ito ng Biblia, ang kalooban ng Diyos, maglingkod. Naialay ang buhay sa pagkakataong ito. Kailan mo inaalay ang buhay mo sa Diyos upang ikaw ay maglingkod? Ang Diyos po ay nag-alay ng buhay para sa atin lahat. Hinihintay niya, nagmagdesisyon ka, tayo, upang maglingkod sa Kanya. Nais mo bang ialay ang buhay mo sa Kanya sa paglilingkod?
sa iba't ibang kaparaanan. Aaniyahan kita, sumunod sa maikling panalangin upang ialay ang buhay ng bawat sa atin upang tayong lahat ay maglingkod sa ating Diyos ng buong puso, kaluluwa, isipan at lakas sa karangalan ng Panginoong Jesucristo. Aaniyahan ko po kayo sumunod sa maikling panalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po ako sa iyong katwiran at katotohanan. Malaya akong magagawa ang iyong kalooban. Narito po ako, nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Isinusuko ko po ang aking buhay sa iyo ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. At bigyan mo po ako ng isang pusong masunurin, tapat at naglilingkod sa iyo sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat. Sasamahan mo po ako sa aking paglilingkod sa iyo sa ikararangal ng iyong pangalan. Ito po ang aking dalangin na may pananampalataya at pasasalamat. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Isang magandang umaga po. Purihin po ang ating Diyos. Walatian ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Isang magandang umaga sa bawat isa. Purihin ng Panginoon dahil tayo po ay nakapakinig ng kanyang mabuting salita at tayo po ay pinagpala. Sabi nga, doing God's will. Sa panahon po na ito, tayo po ay magkakaloob. Babasahin ko muna ang sinasabi sa Kawikaan 11, verse 24. Sabi po rito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. So, purihin po ang salita ng Lord sa buhay natin dahil ayon po sa sabi rito sa Kawikaan 11 verse 24, pinagpapala po ng Lord ang mga taong mapagbigay at hindi lang po financial ang tinutukoy rito, kundi lahat po ng aspect ng buhay natin. Kaya tayo po ay tinawag ng Panginoon para gawin ang kanyang kalooban at isa sa kalooban ni Lord sa buhay natin ay maging pagpapala tayo sa iba. Kaya muli sabi rito sa verse na ito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. So, laging may blessing sa na binibigay sa atin ni Lord. So, purihin po ang pangalan ng Panginoon dahil tayo po ay patuloy na nakakaranas ng pagpapala sa araw-araw ng ating buhay. Kaya tayo po ngayon ay manalangin, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Lord God Jesus. We praise you, we honor you, and we glorify your name, O Lord God. You are the God of heaven and earth, O Lord. Nothing compares to your greatness, O Lord God. Thank you for everything, Panginoon, sa lahat ng binibigay mo sa buhay namin. Maraming salamat that you are still faithful, O Lord. You are our provider, O Lord God. Maraming salamat na hindi mo po kami pinagkukulang sa aming mga buhay. Lord God, sa oras na ito, ang aming kaloob ay inahandog po namin sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain mo, Panginoon, ang kaloob na ito, Panginoon, na magbibigay, Panginoon. Hindi lang po kami tumatanaw sa pagbibigay dahil may blessing, Panginoon, kundi ito po, Panginoon, yung kalooban mo sa buhay namin. Ito po, Panginoon, yung nakakarangal, Panginoon, nakalulugod, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na mas maging mapagbigay, mapagpala, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, trabaho, O Lord, at sa lahat, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, pagpalain mo po ang aming kaloob na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong karangalan at may maabot, Panginoon, na mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. So, po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala, Panginoon, ang mataas sa papuri at salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. God bless po.
Sa awit 51 verse 14 to 15, ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita. Pupurihin ka sa gitna ng madla. Sa pong magandang umaga sa bawat isa, at napakagandang mensahe na dala ng ating pastor, si Pastor Mel Soriano. Tayo po ay magbigay ng isang huling panalangin sa ating Panginoon ng pasasalamat. Tayo pong lahat ay po at pumigit. Maraming pong salamat, O Diyos, sa araw na ito, O God, sa napakagandang mensahe na inihayag, O Diyos, ang iyong lingkod, O God. Kami po'y tunay na pinagpala mo, Panginoon, O God, at binless mo, Panginoon, O God, at binigyan mo, Panginoon, ng panibagong antas ng pananampalataya at kaalaman, O Lord, sa iyong salita, O God, at tunay po na aming nalaman, O Diyos, ang kalooban mo, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. O Lord, gaya ng unang mensahe mo, Panginoon, O God, sa awit 51 verse 14 to 15, na isang dalangin namin na kami po, O God, ay tulungan mo upang kami ay makapagsalita, O Diyos, upang sa harap ng madla, O God, ikaw ay aming mapurihan, O God, mapasalamatan, O Diyos, at dakilain ng iyong pangalan. Maraming pong salamat, O Diyos. Tunay nga na ang bawat isa, Panginoon, O God, sa tulong ng banal mong Espiritu, O God, ay magawa namin, O Diyos, ang mga nais mo, O God, ang plano mo, Panginoon, O God, ang kalooban mo, Panginoon, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, upang ikaw, O Diyos, ay aming maparangalan, O Diyos, sa aming mga buhay, at hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos, ay makita mo, Panginoon, ang aming katapatan, O Diyos, at katuwiran, O God, sa pamumuhay. Maraming pong salamat, O God. Pagpalain mo, O God, ang aming pastor na nagdala ng mensahe, O God. Ingatan mo siya, O God, at bigyan mo siya ng patuloy na kalakasan at kalusugan ng pangangatawan, anumang sakit, O God, na nararamdaman, O God, ay tunay na ito'y pinagaling mo na. Maraming pong salamat. Nagpala mo siya, O God, sa puno ka ng minamahal sa buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po ng marami. Ikaw po, O God, ang aming pupurihin, O Diyos. Ikaw po ang aming sasambahin sa araw-araw ng aming buhay. Salamat sa pagmamahal, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang dakilang pagsasakripisyo ng Diyos Anak, pag-aalay sa krus, O God, si Kristo Jesus, na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ng Diyos na siyang gumagabay at nag-iingat sa bawat isa sa amin, ay sumaamin pong lahat. Marami pong salamat, O Diyos. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po.